Ops! Ayun magandang araw po sa inyong lahat. Muli po, Coach Oli, bago po tayo magsimula, pwede bang makahingi ng konting lambing? Konti lang naman, ha? Subscribe po kayo kay Coach Oli doon sa mga hindi ko pa po subscriber. Subscribe and syempre, i-like nyo na itong video na ito. Huwag po kakalimutan, subscribe and like. O yan, pag-usapan natin, ha? Naku, ito po ay ang dami pong na-excite sa pagtakbo ni Pastor Kibuloy. At alam natin, hindi lang po mga taga KOJC, hindi lang po members ng kanyang simbahan ang excited sa pagtakbo ni Pastor Kibuloy. Maraming katulad ko na hindi naman member ng KOJC, talagang excited, mapa-Muslim, mapa-Katoliko, mapa kung ano pa mang reliyon, ay excited. Talagang biglang ginanahan dito sa pagtakbo ni Pastor Kibuloy. Ito, pag-usapan natin, napaka-importante nito. Kailangan maging number 1 si Pastor Kibuloy sa Senado. Bakit? Una sa lahat, okay? Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Hindi po sa nagbibintang tayo. Pero alam ko na ang marami po sa inyo ay duda sa eleksyon. Maraming nagtatanong, dito, Coach Oli, paano kung dayain si Pastor Kibuloy? Coach Oli, paano na kung ganito, ganyan? Paano na, Coach Oli, kung magkaroon na naman ng dayaan, magkaroon na naman smart magic, etc., etc., ay hindi naman na susunod na ang batas dito sa bansang Pilipinas. Yan po ang mga komentaryo. Kaya nga po, isa sa rason bakit kailangan maging number 1 si Pastor Kibuloy ay dahil para kung sakali man na magkaroon ng dayaan, mananalo pa rin si Pastor Kibuloy. Kasi pag masyadong malaki ang agwat, at yan ay nakita natin, marami pong kwentong lumabas patungkol dyan at ako'y naniniwala doon. Ewan ko sa inyo. Pero kasi yung mga dayaan, plinanong dayain din si PRRD, maraming klaseng dayaan nangyayari. Pero kung malayo ang agwat, mahihirapan po silang dayain. Masyado na pong mahahalata, masyado na po silang bubuhos ng pera, masyado ng maraming kakausaping tao, marami ng papalag. Kaya po sana, eto palawagan, gawin po nating number 1 si Pastor Kibuloy. Nang sa ganun, dayain man siya, bababa lang siya sa number 2, number 3, at worst siguro number 4 or number 5. Pero mananalo pa rin siya bilang senador. Yan po ang pinaka-importante. Bakit kailangan maging number 1 si Pastor Kibuloy? Number 2, kasi po ang midterm election, itong election sa 2025, ay in preparation for 2028. Okay? Alam na alam natin, si BP Sara ang magiging presidente sooner or later. Ang pinaka-late na magiging presidente si BP Sara. Alam lahat yan. Mapa DDS, mga kahit na po mga galit sa DDS, kahit pa mga pula, kahit mga dilaw, alam ng lahat na sinisira si BP Sara dahil alam ng lahat na si BP Sara ang magiging president sa 2028. Ika nga ay kung siya'y lalaki, the man to beat. Or the woman to beat. The president to be na dapat talunin is BP Sara. Alam na natin yan. Pero it is very possible also na pag nagmataas ang status, ang pagkapanalo ni Pastor Kibuloy, posible siya pa ang maging running mate ni BP Sara sa 2028. And who knows? Siya pa ang maging vice president natin. Tatandaan po natin, magkaibigan pong matalik ang mga Duterte, si PRRD at si Pastor Kibuloy. Matalik yan, alam ng lahat yan. Pero si BP Sara, humingi pa ng paumanhin sa KOJC. Nagpunta pa during the siege sa KOJC.
Ang daming pulis and yet pumunta si BP Sara. So talagang suportado niya ang KOJC because of Pastor Kibuloy also. And hindi po natin alam, marami naman pong pwedeng maging kasamahan ni BP Sara na pagdatakbo sa 2028 ay magkaroon ng merong siyang maging vice president. Pero isa sa pagiging epektibo ay posible si Pastor Kibuloy. Coach Oli, parehas sila Davao kailangan medyo hiwalay. 'Di ba? So, para kunwari, Mindanao, Visayas, Mindanao, hawak ni BP Sara, kailangan ng boto galing from Luzon. Tatandaan po natin, marami pong supporters si Pastor Kibuloy all over the world, hindi lang po sa Pilipinas. So, very possible po na magandang katandem in preparation for 2028 ang Duterte-Kibuloy. Yan po ang pakakaabangan natin. At dapat mapakita natin, sa ikatlo, mapakita natin sa gobyernong ito na hindi pwedeng inaapi ang isang tao. Hindi pwedeng ginagamitan ng kamay na bakal ang isang tao. Hindi pwedeng inaabuso ang kapangyarihan ng kanilang posisyon. Ngayon, kung magiging number 1, number 2, or number 3 si Pastor Kibuloy, aba naman, wow! Ayan po ay malinaw na statement sa pamahalaan ngayon na hindi epektibo ang pang-aabuso sa kapangyarihan. Kaya yan ay magbibigay sa kanila ng warning. Baka posible sila ngayon ay matakot na sa paggamit sa kanilang poder, sa kanilang kinauupuan, sa kanilang posisyon. Makikita nila, nako, wag na nating apihin ang mga taong bayan. Kasi nag-reflect sa eleksyon. Nag-number 1 si Pastor Kibuloy. Hindi epektibo yung nangaapi tayo. This could be, maybe, a chilling effect for them. Doon sa mga abusado. Ay, teka, ibahin natin ang strategy. Hindi epektibo. Kaya yan po yung mga nakikita ko na napaka-importante na maging number 1 si Pastor Kibuloy. Number 4, posible, ito po ang sukatan ng Duterte. Ng lakas ng Duterte sa national. Bakit kanyo? Alam po ng lahat, Duterte to si Pastor Kibuloy. At magkaibigan tong lahat. At maraming katulad ko na medyo na-disappoint that we were expecting at least 1 or 2 man lang, 2 or 1 man lang na tatakbong Duterte sa Senado. Dahil nga napakanipis ng line-up ng PDP. Napakanipis yung mga tunay na oposisyon, na tunay na lumalaban sa abusado, yung tunay na lumalaban sa at hindi sip-sip, oo lang ng oo sa mga ginagawa ng administrasyong ito. 'Di ba? Isa po 'yan, si Pastor Kibuloy. Kaya napaka importante, no, na mailagay natin si Pastor Kibuloy. Ang daming na-excite na katulad ko. Sumama ang loob ng kaunti, bahagya. Pero nabuhayan nung si Pastor Kibuloy ay tatakbo bilang senador. Kaya dapat mailagay natin siya. Yung mga tunay na DDS, I'm speaking of the real, yung totoo, hindi yung nagpapanggap lang. Hindi yung mga nagpapanggap na oposisyon ngayon. Yung mga tunay na oposisyon, yung mga tunay na DDS, alam ko, isa sa una sa listahan nila na iboboto ay si Pastor Kibuloy. Posible, yung boto na dapat ay nakalaan kay PRRD para sa Senado,
yung boto na nakalaan para kay Baste sa Senado, I'm sure yung tunay na boboto sa Duterte, ilalaan ngayon yung boto kay Pastor Kibuloy. Kasi tunay tunay na DDS. Bago pa maging presidente si PRRD, magkaibigan na yung dalawa. Tunay na lumaban sa mga komunista, sa mga rebelde ng bansang ito. Tunay na hindi korap. Tunay na hindi mangga. Tandaan po natin si Pastor Kibuloy, ha? Wala siyang posisyon and yet tumutulong siya. At kung gusto lang niya ng posisyon, dapat nung panahon pa ni PRRD. Bakit ngayon lang? Hindi po siya manggagamit. Kaya kailangan po natin ngayon si Pastor Kibuloy at sana magtulong-tulong yung mga tunay na oposisyon. Alam ko yung mga DDS boboto na talaga kay Pastor Kibuloy. Ang susubukan lang natin kuhanin ng suporta yung mga talagang mga makamarcos. And yet, inaamin sa sarili nila na ayaw na nila kay Marcos. Yung inaamin nila sa sarili nila na sila ay nabudol. Yung inaamin nila na naloko sila at namangga sila ni Marcos at abusado ang administrasyong ito. Pero sila ay dating makamarcos. Kung totoo na sila ay oposisyon at sila talaga ay hindi espiya lang dito, yung talagang nahirapan sila sa buhay na pinaranas ngayon ni Marcos, yan ang mga dapat nating i-convince na sumuporta kay Pastor Kibuloy. Ako naman ay naniniwala na hindi po pwede na ikaw ay talagang inami mong nabudol ka, naloko ka ng Marcos, and yet hindi mo iboboto si Pastor Kibuloy. Parang medyo napaka-imposible po nun. Yes, karapatan nila yon, pero parang napaka-imposible. Unless yung sinasabing nabudol sila ni Marcos, baka lang naman, tanong ko, baka naman espiya lang. Baka lang naman. Hindi totoong anti-Marcos na. Hindi totoong nagalit kay Marcos. Ginagamit lang yung issue para makapag-espiya sa mga DDS. Yun naman ay nasa isip ko lang. Kasi parang napaka-imposible. Isipin nyo, inami mo nabudol ka, nagalit ka, nagkamali ka ng boto. And yet, hindi mo iboboto si Pastor Kibuloy na siya kaya ginigipit ngayon dahil sa reason lang na siya ay nakipaglaban sa gobyernong ito. Dahil binigyan niya ng plataforma ang Duterte, dahil lang hindi sip-sip, hindi niya hinayaang sip-sip ang SMNI at siya. So ako sa tingin ko kung talagang inaamin nyo na kayo ay naloko ng Marcos or naabuso ng Marcos, it is impossible na hindi nyo iboboto si Pastor Kibuloy. Andun na tayo, tunay na Duterte yan, tunay na nakipaglaban. Plus, kasi pwedeng sabihin ano ngayon kung nakipaglaban sa gobyerno? Ano ngayon kung maka-Duterte? Kung wala namang karanasan? Kung kurakot naman? Kung masama naman ang ugali? Kung hindi naman totoong leader? Tatandaan po natin, lahat po yan na kay Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy ay totoong leader. Actually, he is more than a leader. Kung anong nagawa niya siya kay OJC, ang lupit nun. Hindi, alam mo, pagka nakikita ko po yung KOJC compound, hindi maalis sa isip ko, ito ay hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Tatandaan nyo, ang bawat tao, bawat isa sa atin may capacity. We have our own gifts. Meron tayong regalo or talento galing sa Diyos. Yung naiisip niya, yung nagawa niya sa KOJC, that is leadership. Katangian po ng leader yon. Isa sa katangian ng leader, yung kanyang vision.
Malayo ang tingin. Nakakagawa siya agad ng paraan. Isipin mo yung nangyari sa KOJC siege, kung paano niya nilutas yung problema. Nilutas niya ng pagmamahal. Love your enemies, hindi siya gumanti. Yan po, in an instant, a real leader can decide. Nung talagang huhulihin na at sasaktan na yung mga tao doon, nagpakita siya agad. Totoong leader, yan po. Pangalawa, zero corruption. That I will guarantee you. Zero corruption. Bakit? Nakita ko yung proof eh. Kung corrupt si Pastor Kibuloy, wala yung kingdom na yan. Wala po yan. Kung corrupt si Pastor Kibuloy, wala siya napapag-aral. Alam nyo yung mga workers doon, lahat paaral, pakain, pabihis, lahat po, pati pamilya. Kung corrupt yan, hindi mo magagawa. Alam mo ang corrupt? Madali namang malaman ng corrupt eh. Doon sa isang syudad, isa lang ang mayaman, yung nakaupong politiko, yung nakaupong pamilya ng politiko. Lahat ng members mahirap. Alam nyo ba sa KOJC, walang pag-aari si Pastor Kibuloy? Yan po ay pag-aari ng buong KOJC. Lahat po kumakain ng sapat. Napapag-aral. Napapagamot kung may sakit. Zero corruption po. Yan po maaasahan natin kay Pastor Kibuloy. Kaya nga hindi lang porket siya ay oposisyon o talagang tunay na lumaban sa pang-aamin ng gobyerno o tunay na Duterte, hindi. Totoong leader. Hindi corrupt. May kakayanan, ha? Hindi mangga. Tandaan po natin, ang tagal ng tumutulong si Pastor Kibuloy. Nagkaroon ba siya ng posisyon? Sige nga, parinig. Naupo yung matalik niyang kaibigan for 6 years. Humingi ba siya ng posisyon? Sige nga, parinig. Ha? Sa tagal niyang tumutulong at well-connected siya sa gobyerno, sa mga political leaders, nagkaroon ba siya ng posisyon or tumakbo man lang siya once? O ngayon lang? Kung ang ibang politiko wala pang nagagawa, tapos tatakbo sa kamangangako. Tapos saka pag nanalo, saka magbibigay ng ayuda. Di ba? Pero pag natalo yon, asahan mo, hindi natutulong yon. Di ba? Maraming ganyang kandidato. Tatakbo. Tutulong daw. Nung natalo, tumulong ba? Di ba? Hindi. Yung iba naman, hindi naman tumulong. Hindi tumutulong sa taong bayan. Pero nung nanalo, doon lang tumulong. Ayuda pa, pera pa ng taong bayan. Bakit? Hindi niya pera yun eh. Si Pastor Kibuloy, iba. Tumutulong na dati, kung sakaling manalo siya, dati niya nang ginagawa yun. Kaya nga may resibo eh. Tatandaan po natin mga kababayan ko, listen to this carefully. Listen to this. Napaka-importante nito. Ang pagkakataon, ang opportunity na may darating na leader sa bansang Pilipinas ay bihira lang. Doon sa mga nabubuhay, mabibilang nyo sa daliri nyo ang tunay na leader na may pagmamahal sa taong bayan. Kasi maraming may pagmamahal sa bayan eh. Pero walang capacity mag-lead. Hindi totoong leader. Mabait na tao, di ba? Nakakarinig kayo ganyan. Mabait na tao, mapagmahal sa tao, and yet hindi totoong leader. Meron naman totoong leader, abusado naman, mapang-api naman, mayabang naman, corrupt naman. Bibihira yung mga katulad ni PRRD na dumating sa atin na totoong leader, hindi weak gaya ng ibang presidente, totoong leader, and yet may pagmamahal sa taong bayan. Galit sa adik, galit sa komunista, galit sa rebelde. May pagmamahal sa taong bayan, bihira yan. At maganda nga yung green up ng mga Filipinos. Ang masama nito, nakatikim na tayo ng presidenteng katulad ni PRRD. Nakaalis na tayo sa cancer. Parang cancer ang tingin ko rito sa bansang Pilipinas.
Nakaalis na tayo doon sa cancer na trapo ang nangunguna sa bansang Pilipinas. Nakaalis na tayo doon eh. Bumalik pa tayo. 'Di ba? Anong nangyayari ngayon? Puro trapo. 'Di ba? Puro trapo ngayon. Yung totoo lang. Oh, nakasubok na tayo ng ginhawa kay PRRD. Bakit pa tayo nagbalik? We missed the opportunity. Yes, we grab the opportunity. Kaya lang saglit. Instead na, oy, nakatikim na kami ng tunay na leader kay PRRD. Ang susunod naming iboboto, yung hahanapin naming katangian, yung katulad ni PRRD. Sayang eh. Panalo na tayo sa buhay dito sa bansang Pilipinas nung pagdating ni PRRD. Pero binitawan agad natin yung ganung ugali. Bumalik na naman tayo sa basurang mga politiko. Yan. Ang opportunity, let's grab it. Ngayon, ito nga po'y sinabi ko kanina sa SMNI ng aming programa. Bibihirang darating yung opportunity na mayroong katulad ni PRRD na ganito, which na may pagmamahal, may kakayanan at hindi kurap. Galit sa adik, galit sa rebelde, galit sa komunista, si Pastor Kibuloy. Bihira yan. I-grab na natin yung opportunity na yan. Isigaw na natin yan. Pag pinalagpas pa natin yan, ako'y naniniwala na may kasalanan tayo pag ginawa natin yan. Hindi na natin pwedeng sisihin yung mga politiko. Bakit? Binibigyan na tayo ng leader. Binibigyan na tayo ng totoong leader. Pinalagpas pa natin. Ewan ko sa inyo. Ewan ko sa inyo kung gagawin nyo pa yan. Talaga namang wala nang patutunguhan ang politika sa bansang Pilipinas. Patuloy tayong malulugmok hanggat hindi tayo nagkakaroon ng maturity sa pagboto. Pag pinalagpas pa natin itong ibinibigay sa atin, tandaan po natin, uulitin ko, hindi po tumatakbo si Pastor Kibuloy dati. Ngayon lang. Palalagpasin pa ba natin yung pagkakataon? Yung ibinibigay sa ating regalo ng Diyos, palalagpasin natin, nasa sa atin na lang po yan. Pagka pinaglagpas natin, ewan ko na sa inyo. Ako'y mawawalan na ng pag-asa sa mga Pilipino pagka ganyan na nangyari. No? So, importante, ulitin ko, kailangan maging number 1 si Pastor Kibuloy na iwas daya tayo. Unahin po natin sa balota, magsama-sama tayo. At hinihiling ko, no, pwede ba mag-confirm yung tutulong sa kampanya? Tatandaan po natin, naka-freeze ang account nila Pastor Kibuloy. Hindi po tayo manghihingi kahit piso. Walang hingian sa channel dito ni Coach Oli. Para sa kasi iba ginagawa, hihingi tapos kunwari ibibigay sa iba, charity po ayoko ng ganon, no? So walang ganon. Hindi tayo manghihingi. Ang hinihingi lang natin, maaasahan ko ba na tayo ay tutulong sa kampanya ni Pastor Kibuloy? Yun lang. Kung kayo ay kahit hindi kayo vlogger pero alam naman natin na nakakulong ngayon si Pastor Kibuloy, alam naman ng lahat ng Pilipino yan, naka-freeze pa ang kanilang account, tayo na lang po tumulong, magkusa tayo. Hindi po pera ang hinihingi, kung hindi yung ikampanya natin sa kamag-anak natin, i-post natin sa social media, kampanya natin sa mga katrabaho natin, kaopisina, kaklase, lahat ng kamag-anak, ikampanya natin si Pastor Kibuloy. Maasahan ko ba yan? Doon sa mga tutulong para sa kampanya ni Pastor Kibuloy, pakilagay lang po dyan, yes, I'm in Coach Oli. Yes, kasama ako mangangampanya para kay Pastor Kibuloy. Ilagay nyo lang po dyan sa comment section. Boboto ako kay Pastor Kibuloy, ikakampanya ko pa si Pastor Kibuloy. Yan po, sana magtulong-tulong po tayo at ikalat po natin itong video na ito. Nang sa ganon, mamulat
Doon sa mga gusto niyo pong i-convince, imulat po natin ang inyong mga kaibigan, kamag-anak. Pakita niyo 'tong video na ito. Bakit dapat maging senador, bakit dapat suportahan si Pastor Kibuloy? Maraming maraming salamat po. Kita-kita po tayo ulit. Huwag pong kakalimutan ang programa ng Banateros sa SMNI, 8 PM araw-araw po, Monday to Thursday. At doon sa mga hindi ko pa po subscriber ha, paalala lang po, subscribe po kayo and like nyo po itong video na to. This is very important. Like nyo yung video na ito na sa ganun mas kumalat at matulungan natin si Pastor Kibuloy sa kanyang pangakampanya. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas kong mahal. God bless everyone.